Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa mga nasirang ari-arian, maraming buhay ang binawi ng bagyong Tino na 8 beses naglandfall sa iba't ibang probinsya sa Visayas. At lalong tumitindi ang mga imaheng nakakalap natin. Mahigit 24 oras mula ng bahain ang maraming lugar kabilang ang Cebu na di pa nga tuluyang nakakabangon sa nagdaang lindol. Mga kapuso, narito po ako ngayon sa isang subdivision sa Cebu City na nilunod ng lampas taong baha bunsod ng pag-apaw ng kalapit na sapa. Dito po nangyari mga kapuso ang pag-aanod ng maraming sasakyan na nagkapatong-patong paghupa ng baha. Narito ang aking report. Nagmistulang karagatan ang bahaging ito ng UN Avenue sa barangay Umapad sa Mandaue City kahapon ng madaling araw dahil sa hagupit ng bagyong Tino. Pagburos ng baha. Ang baha humalik na sa bubong ng ilang bahay. At ang mga sasakyan naglubugan sa tubig. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong na lamang sa payloader para mailigtas. Sa bahay namin, tapos taglit lang mga 10 minutes, mataas na. Saan po kayo nagpunta? Doon sa loader, may loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat niyo yun. Oo, yun doon kami, 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra na sa daan ang mga lumubog sa bahang mga sasakyan, kasama ang ilang container van. Saan po kayo pupunta? So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo humana yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Andun po yung ating mga kapuso na tumatanggap ngayon ng ayuda. Ayuda po. So ito po ay ayuda galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan ngayon, brother? Solar. Tubig. Papakita ko po sa inyo, mga kapuso, kung ano sinapit ng mga sasakyang ng iwang nakaparada at nung tumaas ang tubig, ganito ho ang sinapit. Pistulang winasiwas ho at nagkabasag-basag na itong windshield. Hindi nyo makikita. Hindi lang ho yan nag-iisa. Ang hagupit ng bagyong Tino, kitang-kita rin sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan sa lungsod ng Cebu. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis sa pagtaas ng tubig na aabot mula 10 hanggang 12 talampakan. On the ground po mga kapuso, ang inyong lingkod. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung ang itsura. Hindi na ako makapasok dahil makapal na ho yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kanina ng video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong ho dahil sa pag-angat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station, nakikipagtulungan ho para sa kahit pa paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado gaya ng pamilya ni Alvin sa bubong na ng ikalawang palapag nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung takbo, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung, kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang buhos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Sa ngayon ay nasa evacuation center na ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Mga kapuso, ito po ang sitwasyon ngayon dito sa Villa del Rio Subdivision. Isa po ito sa mga residential area na lubos na naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at biglaang pagtaas ng tubig. Ang bawat lansangan, ganyan ho ang madadatnan. Mga nakasalansang mga sasakyan, mga bahay na lubog sa putik. Ilan sa mga kababayan
ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Dahil hanggang sa mga oras na ito, mga kapuso, kung inyong makikita ang sitwasyon, napakarumi pa rin sa lugar at ang ating mga kababayan, hirap na hirap pa rin sa kanilang sitwasyon. Kung inyong makikita, mga kapuso, sa aking likuran ngayon, bumalandrang sumalansan itong hindi pangkaraniwang mga sasakyang pag-aari ng mga residente dito po sa subdivision kung saan kami naroroon. Wala pong kuryente sa area na ito ngayon, tanging ilaw lamang ng kamera at ng setup ang nagbibigay ng liwanag dito po sa aming posisyon. Ang binabanggit po ng lokal na pamahalaan, tigil muna ang clearing operation ng mga otoridad sa mga oras na ito dahil napakadilim na ho doon sa kaloob-looban. Magre-resume ito bukas alas 6 ng umaga. Ang panawagan po, mga kapuso, ng ating mga kababayan, kung maaari sana'y madagdagan pa yung mga towing company na sumasaklolo ho sa kanila para isa-isang maisalansan yung mga sasakyang bumalandra ng patagilid kung saan-saan po. Itong sasakyan na ito na nasa aking likuran, mga kapuso, ito'y galing pa doon sa pangatlong kalsada sa kaloob-looban at tinangay lamang ng tubig nang tumaas po ang baha. So nasa 450 families dito lamang sa Villa del Rio Subdivision ang naapektuhan at ngayon ay nangangailangan at humihingi po ng saklolo sa lokal na pamahalaan.